Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Hebrews chapter 3 verse 19. Maliwanag kung ganoon, kaya hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Don't listen to negative report. Sa panahon po natin ngayon, ang daming taong negatibo, At kadalasan po nakikita nila yung mga negatibong bagay o sitwasyon sa buhay, Kaya sila po'y reklamo ng reklamo at iba po yung nagiging kalagayan ng kanilang buhay. Alam niyo po, napakahalaga na tayong mga believers, huwag tayong makikinig sa negative report, kasi alam niyo po, yung kasalanan ng mga Israelita, na mababasa natin doon po sa Numbers 13, verses 31 to 33, hanggang Numbers 14, nakinig sila sa negative report ng 10 espiya, na nagsasabing yung lupang ipinangako na ibinigay sa kanila ng Diyos ay hindi nila pwedeng angkinin. Kaya yun po yung sinasabi nitong Hebrews chapter 3 verse 19, hindi sila nakapasok sa promised land dahil lang sa nakinig sila sa negative report. Kaya sila nawalan ng pananampalataya. At kung babasahin po ninyo yung sinasabi sa Hebrews chapter 3 verse 7 to 11, sabi po diyan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyong puso'y huwag patigasin tulad ng maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang. Wag daw po natin silang gagayahin. Kasi naggalit ang Diyos sa kanila, sabi sa verse 11. Kaya sa galit ko, ako'y sumumpang hindi nila mararating ang lupang pangakong aking inilaan. Biruin nyo, dahil lang sa pagiging negatibo, sa kawalan ng pananampalataya, itong mga Israelites nung panahon ni Moses, hindi nakapasok sa promised land. At ngayon, hamon sa atin yan, mga believers, ito po marahil ang dahilan kung bakit hindi natin nai-enjoy yung pong inheritance natin sa Panginoon. Maraming Kristiyano ang hindi nakakaranas nitong tinatawag na promised land experience, kasi masyadong negatibo, Marami silang sinasabing negatibo sa kanilang buhay kasi nakapakinig sila ng negative report o masamang balita. Samantalang napakalapit naman ang salita ng Diyos sa atin. Sabi sa Romans chapter 10 verse 8, malapit sa iyo ang kautusan, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kaya maraming tao ngayon, sa halip na makinig sa magandang balita, mas gusto nilang makinig sa masamang balita. So ano po ang nangyayari sa kanila? Naghahari sa kanila yung takot, madali silang panghinaan ng loob at umaayaw sa buhay. Alam niyo ba na may dahilan kung bakit maraming nadi-discourage at nadi-depress? Kasi po mas pinalalaki natin yung masamang balita kaysa sa mabuting balita. May pagkakataon nga sa aking buhay, aminin ko po, ako po'y na-depress din. Kaya ako humingi ng tulong dun sa mga kaibigan ko. Pero alam niyo po, ang narinig ko sa kanila, sabi nila, okay lang yan, lahat naman tayo nakakaranas ng discouragement at nadidepress. Kaya lang sumagi sa isipan ko, ako'y madidepress, paano na lang yung pamilya ko? Wala silang kakainin. Lahat sila nakaasa sa akin. Kaya alam niyo po, pinilit ko pong palakasin yung aking kalooban. Kasi naniniwala po ako, hindi dapat tayo ma-discourage at ma-depress sa buhay. At inalis ko po sa aking isipan yung mga negatibong kaisipan. At hindi ako nakikinig sa mga negatibong balita. Sa halip pinalakas ko yung sarili ko sa pananampalataya, nakabangon po ako. Kaya mapapansin nyo po, kakaiba yung naganap doon sa babaeng dinudugo sa kwento sa Mark chapter 5, At diyan sa verse 27, sabi rito, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang siya'y makalapit sa likuran ni Jesus.
sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Kita po ninyo, no? Sabi rito, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. No, nakarinig siya ng mabuting balita. At alam niyo po, kapag tama yung pinakikinggan natin sa buhay na ito, ano po, yung mabuting balita ang ating pinapakinggan, nagkakaroon tayo ng pag-asa katulad nitong babaeng ito. Nananampalataya tayo. At higit sa lahat, tumatanggap tayo sa Panginoon. Ano po? Kaya ito po yung sasabihin ko, mahalaga, ano po? Malaki ang kinalaman ng iyong napapakinggan sa nagiging kahihinatnan ng iyong buhay. Kaya alam niyo mga kapatid, ano po? Magbabad tayo sa salita ng Diyos at huwag tayong makinig sa masamang balita. Pero baliktad po yata nangyayari ngayon, ano po? Sa kabubukas natin ng telebisyon, ng social media, mas babad sa masamang balita yung maraming tao. Kaya maraming negatibo, maraming nadi-discourage, maraming nadi-depress. Ano po ba ang sinasabi ng Mark chapter 4, verse 20? Dapat po tayo mga Kristiyano maging matabang lupa po tayo. Sabi rito, may mga taong nakikinig at tumatanggap ng salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May 30-fold, 60-fold at 100-fold. Yung po sinasabi ng Biblia. Ano po? Ang buhay ng taong nakikinig sa salita ng Diyos sa magandang balita. Tiyak na magiging mabunga siya at masagana. Kaya alam niyo po, baguhin natin ano po yung takbo ng ating isipan. Kahit negatibo na yung nakikita natin sa paligid natin, manalig tayo sa mabuting balita. Ito ang magdadala sa atin sa pangako ng Diyos, ano po, or sa lupang ipinangako ng Diyos sa panahon natin ngayon, ano po. Ibig sabihin yung inheritance po natin, yung buhay na ganap at kasiyasiya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito, sa mga paalala mo sa amin today. At dalangin namin ay maging matabang lupa ang aming puso. At punuin mo kami ng iyong salita, ng mabuting balita. At alisin namin yung aming isipan sa mga masamang balita, mga negatibong nangyayari sa aming paligid, sa aming buhay, maging sa aming bayan. At turuan mo kami na magkaroon palagi ng pag-asa, pananampalataya, nang sa ganon ay tumanggap kami mula sa iyo. Mamunga kami ng 30-fold, 60-fold, and 100-fold sa buhay na ito. Salamat po, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.